Welcome ulit mga kasulit. So meron na naman tayong panibagong video dito sa ating Sulit o Hindi Sulit channel. So guys, meron lang akong item na i-overview dito sa ating Sulit o Hindi Sulit channel. So ito pala ay isang Sony camcorder camera na nabili ko sa Shopee. So ito siya ngayon. So hindi na lang ako gumawa ng review or hindi ko na lang in-upload yung review video ko nito kasi yung unboxing hindi ko na yan in-scratch ko na kasi may nagka-problema kasi ito kasi muntikan na itong hindi dumating sa akin at saka chinek ko pa kung wala bang problema yung camera kasi nang bago ito dumating sa akin may nagka-problema. Sabi nila sa Shopee apps may nakalagay doon na yung parcel ay damaged at hindi na daw nila i-deliver. Pero kinausap ko yung seller na kahit sira na yung tawag nun, yung parcel or box, isend lang sa akin kasi nandyan na naman sa malapit naman lang sa amin yung kanilang tawag nun, yung courier nila. So yun naman dumating. So sa box may damage na at kung hindi kasi yung tinanggap, possible na hindi yung bumalik sa seller. So kawawa naman yung seller, no? Mabubuting tao pa naman yung kasi Japanese kasi. Galing kasi ito sa Japan. So okay. So ito nga yung box. Ito nga yung box, oh. Yeah. Medyo may pagdating sa akin meron ng butas dito. Then probably they're trying to open this one. Then kasi malaman nila na kung ano yung laman sa loob dahil dito. Dapat nga Shopee or Lazada, i-remove nyo na itong product name dito kasi kapag nalaman ng mga riders, alam nyo na yung mangyayari. Yan yung kasing issue ngayon sa Shopee at Lazada na yung packaging, yung parcel, binubuksan at pinapalitan ng laman na loob. So kaya kasi ganyan, para malesen dapat yung chance na palitan yung item sa loob, dapat nilang tanggalin na tong product name dito. Ilagay na lang nila yung buyer at saka seller, yun lang. Kasi talagang madidiskitan yan. So ngayon guys, ito. So ito is an overview. So buksan natin, ito yung laman na pumunta sa akin. So meron siyang bag, soft bag lang siya, pouch. So wala namang kabitan, pagkakabitan. So hindi naman pwedeng i-belt, hindi naman pwedeng i-bag, just only pouch. So yan. So buksan natin. So ito yung mga kasama niya. Yan. Yung mga kasama niya ay merong ang origami, Japanese. Then yung camera. So ito yung camera. May battery. So isa lang battery nang bigay nila, walang extra. So ito yung battery. Yan. Then yung AC charger nya. Yan. Ito pala ay 100 volts to 240 volts. So pwede mong gamitin yan internationally. Pero yung plug nya nasa US plug lang. Then yung kanyang output, ito yung kanyang lead. At saka isa itong 8.4 volts. Yan, 8.4 volts. Then meron pa rin isang kasama dito na HDMI to HDMI micro. Yan, HDMI to HDMI micro. Then wala nang iba, ito lang yung bag, sap. Ito dapat nga merong ganito, pero wala. Pero okay na rin. So ito yung camera. So yan, ito pala ay isang Sony Handycam HDR CX430. Pero meron siyang variant nito kasi yung variant nito, maraming variant. Yung variant nito ay may V. So yan, focus ba yan? HDR CX
430V. So, kasi kung walang V, possible na 1080p lang yon. Kasi ito, isang Full HD, 1080p, 60 frames per seconds yung kanyang recording. So, i-overview natin ito. So, ito yung kanyang camera. So, itong part na to, yung kanyang LCD. So, yan. Nabubukas na ng ganyan. At natitilt. Yan. Forward. Yan. Pwede siyang ganyan rin. At pwede siyang pababa. So, kung mag-video ka ng nasa baba yung camera, pwede mong tignan yung LCD na ganito. Or nasa taas naman, pwede mong tignan pa ganito. So, yan. So, ito yung LCD niya. Touchscreen ito. At may banda dito, mayroong speaker. So, dito naman, sa side na to, yung power button and yung view button para sa mga library mo na mga na-record mo. So, itong power button pala ay kung iseset mo kung kasi ngayon yung setting niya, pag bukas mo dito, mag-automatic on. So, pwede naman iset mo kahit pagbukas mo nito, hindi siya mag-automatic on, pipindutin mo pa yung power button. Then, ito yung compartment niya para sa SD card at memory card. Yeah, supported ito kasi yung memory card at saka SD card. So, ito yung gamit ko, micro SD. Supported data hanggang 120 gig, hindi ko lang alam. Then, ito pala ay mic input. So, meron siyang mic input. So, pwede kang gumamit ng ibang mic na ipapasak mo lang dito. At meron siyang headphone jack for tawag nito, audio monitoring. So, para marinig mo yung anong naririnig ng camera. At yung HDMI output. Yan, meron siya dito. So, pwede kang gumamit ito pang live stream. Then, dito naman sa likod, yung kanyang lalagyan ng battery. So, kanyang battery ay, ito siya. Ayaw mag-auto focus din. So, yan. NP-FB. Yung kanyang mga type ng battery. So, marami itong variant. So, merong 30, 50, 70, and 100. So, marami yung nasasabi, may bili mo to. Medyo may kamahalan lang. I think mga 500 plus yung NP-FB50. Yan, medyo makahamalan lang to. Tapos dito naman meron siya ditong start and stop button para sa recording at yung LED indicator para sa power at saka yung charging. So yung green charging yon, and yung orange yung green pala ay power. Then, orange is charging. So, dito naman tayo sa gilid nito ay ito yung kanyang port para sa DC-in pag-charge ng camera or battery. Then, ito naman ay yung multi-port. Multi-port, yeah. Pwede mo kasing gamitin to. Meron na kasing nabibiling tawag to wired remote control para sa mga Sony camera. So, ito yung ginagamit niya. At yung slot na to ay pwede ka rin gumamit ng USB micro. Kasi ito sa USB micro. So, ginamit ko na rin to, USB micro, to connect to PC to access yung mga files. So, ito naman, meron din siya ditong USB cable. Yan, ito, meron USB cable. So, kung wala kang USB micro, pwede mong gamitin ito as to connect to your computer para ma-access mo yung mga file. At pwede ka rin gumamit dito as for charging. Pero medyo mabagal lang kasi 5 volts input lang siya. Kasi itong charger na to ay 8.4 volts yung kanyang tawag nito output. So medyo mababa lang kung gagamitin mo to. Then ito yung kanyang strap. So, ilalagay mo lang dito sa yung kamay mo at hindi na matatanggal sa kamay mo sa pag-filming. So, yan. Ganyan. Then, sa harapan naman, so ito yung kanyang lens. Meron siyang lens cover. Yan. Bumubukas lang siya kapag nag-turn on.
Then meron dito nakalagay yung kanang mga feature niya, Sony Lens G or Sony G Lens. Then meron siya ditong 30x optical zoom yan. Optical zoom sa at ito yata yung aperture niya 1.8 to 1.9 to 57. Medyo hindi maganda sa low light. Then yung kanyang mic array sa front. Meron siya ditong forward, left, or right. Yan yung kanyang mga array para sa surround mic. Kasi meron siyang 5.1 surround mic. Then dito naman tayo sa taas. So meron din nakalagay dito. Nakalimutan ko pala. Meron siya ditong ring screw for any accessories para sa lens. So yung kanyang size ng diameter dito is 46 mm. So yan. Then balik naman tayo. Dito sa taas, meron siyang nakalagay 55x extended zoom. So it means meron siyang after ng 30x optical zoom, meron siyang up to 55 digital zoom. So I think hindi ko naman ito ginagamit. Kaya wala yan. Yung ginagamit ko lang yung 30x optical zoom para hindi naman siya mag digital zoom. Then yung feature na, meron siyang feature na GPS. Yan. Then ito naman, meron siyang compartment para sa kanyang multi-shoe or anong tawag nun. Pwede kang gumalagay dito. Multi-interface pala. So kaya MI. Medyo yung kanyang M hindi N. Multi-interface shoe. So pwede kang bumili ng mga accessories para dito na pwede na mag-power gamit yung camera. Then like flash, microphone from Sony. Yan, meron ka din nabibili mga accessories. Then ito naman, ito yung kanyang zoom rocker. So meron siyang wide telephoto. So yun yung gagamit mo. Ito yung ginagamit mo pang zoom at zoom out. So wide and telephoto. So yan. Then meron siyang button dito like para mag-take ng picture sa. So parang pareho rin to sa mga DSLR camera yung function ng button nito. So yan. Tsaka meron dito nakalagay Exmor yung kanyang processor. Exmor R. At may nakalagay dito balance optical steady shot. Kasi ito hindi mo na kailangan ng gimbal kasi yung kanyang buong lens sa loob ay naka-gimbalize na. So yan. Then sa ilalim tayo. So meron siyang fourth screw para sa tripod or anong accessory na paggagamitan mo. Yan, nandito. At saka merong din butas. Kasi meron kasing mga tawag nito, itong mga nilalagay dito. Meron dito merong butas ay pin para pumasok dito para hindi siya umikot-ikot kung hindi mo man naigpitan. Then ito, sige nga, test natin para mapakita ko sa inyo. Lagay lang dito yung battery. Yan, ito yung kanyang lock. So, pulse down lang yan to dito. Then, hugot mo yung camera pababa. Yan. So, yan. Buksan natin. So, yan. Yan, yun. Nag-power na. So, eto na. So, kung makita nyo, medyo matagal lang siya mag-open kasi tinanggal ko yung battery. Pero kapag tawag noon, nakalagay na yung battery, kahit i-off mo, yan, off natin. Hintayin muna natin mag-off kasi medyo nag-initialize siya pag off. Then, kung open mo, mabilis na lang yan. Yan. Napakabilis mag-open. So, eto siya. So, itong touchscreen. Yan, touchscreen yan. Pero, medyo lang may nakaproblema lang dito kasi in Japanese language. Wala siyang setting pang change ng tawag nito. Language to English. Pero, okay lang kasi naset ko na to to maximum video recording. So, gagamitin ko lang siya pang video recording. Then, sinabi ko kanina, meron siyang 5.1 surround. Meron ditong indicator kung anong channel yung ginamit mo. So, sa akin, yung ginagamit ay 2 channel lang. So, left and right. So, pwede mo gamitin yung tawag nito 5.1 surround. So, makikita mo may 5 bar dyan na
kung nagsasalita ako, yan, parang may nag-iiba. Yan. So, ito pa lang sa screen, pwede ka dito mag-access ng zoom, yan, wide, telephoto, at recording. Yan, while recording. So, kanina nakita ko merong photo button. So, ngayon, hindi ko mayan magagamit kasi nakasetting ako sa maximum setting kasi pwede mo itong gamitin as while recording. Pwede ka mag-take picture pero ngayon hindi. Kaya katulad nyo, sa ibabaw, kung makikita nyo, may camera na mayroong circle at saka black circle. Yan. So, it means hindi ako makaka-take ng photo. Yan, may gumalabas lang. Pero kung hindi naman ako naka-recording, stop natin. Yan, pwede ako mag-take ng picture. Yan. Yan, pwede ako mag-take ng picture. Pero kung meron kasing setting dito na kung gusto mong while recording, pwede kang mag-take ng picture pero mababa lang siya, hindi siya naka full setting. So, yan. Then, yan yung zoom. Try natin zoom. Zoom pala, you can variable yung speed kung gusto mong mabilis. Yan, yung kanyang kabilis. Pwede naman mabagal. Depende. Yan, pwede rin mabagal. Smooth. Yan. At ito pala ay merong, sabi ko sa kanina, merong balance optical steady shot. So kung makikita nyo, kahit ilog ko, hindi masyadong nagsishake yung recording niya. So recording natin, so hindi masyadong nagsishake doon. Kasi kung makikita nyo, meron na sa loob sariling gimbal. So tingnan nyo yung lens. Parang naiiwan. Yan. Yung magaling ko, narang naiiwan. So, yan yung kanyang feature nito. So, napakaganda. Then, ano pa? Meron pa ba akong naiwan dito? About pala dito sa HDMI out. Pwede mong gamitin ito ng pang live broadcast. At kasi yung output niya dito ay clean. Wala siyang may nakalagay ng ganitong menu, itong mga nakalagay dito kasi kapag gamitin mo yan, clean lang siya. Kung anong nakikita yung camera mo ay camera, yun lang kanyang ibibigay doon sa HDMI out. So, maganda. So, hindi naman lalabas itong mga details na to, katulad nito. Yan, yung mga details. So, yan. So, yan yung ating nyo, mag-automatic off siya. Yan. So, ito pala ay just only 1080p recording. So, hindi siya aabot ng 4K kasi luma na tong camera to. So, binili ko lang to at ito na lang yung binili ko kasi baka dito mayroong mag-comment bakit bumili ka ng tawag nito camcorder. Pwede naman bumili ako ng mirrorless. Pero may problema kasi sa mirrorless. Hindi ka maka-recording ng continuous. Possible na pwedeng uminit pa. Kasi yung pinakamurang basic mirrorless ng Sony, yung Alpha 6000, nagkaroon na ako nun. Binenta ko kasi umiinit siya. Hindi ko siya magamit ng continuous recording kasi sa second channel ko, minsan umaabot ng 25 minutes or mahigit pa yung while recording. Yan. Kaya di ko na yon, ibinenta ko lahat. Tsaka kung gamit ako ng zoom, bibili pa ako ng lens. Ito, meron na siyang 30 times zoom, so hindi na ako bibili ng zoom. At kung mirrorless naman, bibili na naman ako ng gimbal para may stabilization kasi yung 6000 wala siyang stabilization. Meron naman siyang electronic pero hindi naman masyadong maganda kaya ito meron na siyang balance optical steady shot. So at kung sabi naman kung ba't hindi ako bumili ng 4K kasi napakalaki naman yung file kapag gumamit ako ng 4K at saka yung ngayon yung mga nanonood kasi nandun na naman sa cellphone, so hindi na masyadong nakikita kung anong resolution. Yan.
At saka itong feature talagang binili ko itong camera dahil dito sa balance optical, yung 30 times zoom, at yung recording niya umaabot yan, depende kung gaano kalaki yung battery mo at capacity ng memory card mo. So for me, na test ko na to, naka-record na ako ng 1 hour and 30 minutes na continuous na walang hintuan. So hindi naman siya uminit, hindi siya nag-stop, continuous recording. So yan yung binili ko. So hindi na ako bumili ng 4K kasi aabot niya ng mga 30,000 plus. So ito ay yung original price niya ay 11,000 at nabili ko lang siya ng 7,000 gamit yung mga voucher. So guys, panoorin mo lang muna itong mga video na kinuha ko sa isang motocross event, para makita nyo kung anong quality yung makuha ko dito at yung mga zoom and zoom out nitong camera. So guys, ipopost ko na muna yung video dito, then panoorin nyo ito, yung sample ng mga video na gamit itong camera. Okay, so nakita nyo guys yung aking isang event na film. So makita nyo naman kung paano siya mag-zoom out, at yung kanyang autofocus napakaganda pa rin kahit yung mga riders doon mabibilis at kailangan kong habulin while filming. So yan guys, mga kasulit. So ito pala yung ating overview nitong Sony Handycam HDR CX43 0V. So napakaganda, kahit luma na okay pa rin, kaya pa naman niya. So guys, ilalagay ko na lang sa description lahat ng details about nito at pricing, kasi medyo nag-iiba-iba. At doon minsan meron silang sales ng, if you add it to the cart, meron siyang minsan minus 8% or 9%, depende, or 10. So check yun na lang, o baka ngayong sales sa ngayong sales, so darating na Pasko, baka malaki yung kanilang sales. So guys, thank you for watching. You can like, share, and subscribe to my channel para sa ating susunod na mga review, overview, at test video dito sa ating sulit o hindi sulit channel. Babu!